Kaya nga may lalaking nagtsatsaga sa ugali mo kahit pangit kasi nga hot ka. Kaya wala kang boyfriend or hindi ka nagkaka-boyfriend dahil pag nakita pa lang you are very successful, ang tingin ka agad ng lalaki, okay, I don't want to date a woman like her, or in short, I don't want to date myself. Hindi naman lahat kagaya ni Leonardo DiCaprio, tama? O yung iba kagaya ni Leonardo DiCaprio pagdating sa pera, pagdating sa looks, ang problema walang game ropa. There's no such thing as equal pagdating sa relationship. Kaya usually hindi gaano na-approach ang mga babaeng successful dahil unang-una. So ibig sabihin, most of the time, ang laman ng isip mo ay kung paano pumera, kung paano maging successful. Correct? Hindi ka malas sa love life at hindi ka malas sa lalaki. Hey, what's up guys? Matraffic na gabi sa inyong lahat mga ropa. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, siguro narinig nyo na yung mga ganitong sinasabi ng mga tita or ng mga kababaihan. Bakit wala ka pa? Pag successful daw sila sa karir, malas daw sila sa love life. Kahit si Chris Aquino sinabi na to dati. Sabi niya, malas daw siya sa love life pero she's very blessed sa kanyang karir dahil marami siyang blessings na nakukuha pagdating sa trabaho niya. Totoo ba yun mga ropa? Of course not. Hindi totoo yun. Hindi ka malas sa love life at hindi ka malas sa lalaki. Iba lang talaga ang na-attract mong mga kalalakihan. Gets? Oh, let's talk about being successful and how to be successful. Idadissect natin kung bakit yung mga lalaki na namimit mo ay wala sa standard mo or hindi kayo nagtatagal. So tandaan nyo ladies at sa mga ropa din natin, pag ikaw gusto mong maging successful, marami kang dapat gawin sa sarili mo, tama? Marami kang dapat i-improve. Mas kailangan mong gumaling, mas kailangan mong maging malupit sa buhay, kailangan mong maging wise, kailangan mo maraming pagkakamali, tama? So ibig sabihin, pag marami kang experience sa buhay, marami kang pagkakamali, marami kang tinry, maraming opportunity dumating at sinubukan mo, so ibig sabihin may chance ka na umasenso sa buhay, tama? Especially kung meron ka isang bagay na gusto sa buhay mo na mangyari or gusto mong gawin, syempre pagtutuunan mo ng pansin, tama? So ganito yan mga ropa. Let's say for example, graduating ka ng nursing and magbo-board ka, tama? So hindi ka papasa kung hindi ka magre-review ng malupit or talagang hindi mo pagtutuunan ng pansin, tama? So sa career natin, kailangan natin pagpursigihan. So ibig sabihin, most of the time, ang laman ng isip mo ay kung paano pumera, kung paano maging successful. So ibig sabihin, pag ikaw laging perang iniisip mo or umasenso sa buhay or yun ang nagiging galaw mo or yun ang nagiging outcome ng mga ginagawa mo, ibig sabihin most of the guy na makikilala mo either not really your type or pwedeng type mo pero hindi siya mas malupit sa'yo. Kasi ano ba yung mga successful na mga lalaki? Tingin nyo ba? Are they very nice? Soft spoken? Tingin nyo ba hindi sila combative? Tingin nyo ba hindi ba sila opinionated? Tingin nyo ba hindi sila masculine? Kaya usually hindi gaano na-approach ang mga babaeng successful dahil unang-una ang tingin ng mga lalaki, matitipuan ba ako nito? Mapera to eh, di ba? Men are very practical, ladies. So kaya kahit pag tinanong mo kami, paano kung may magkagusto sa yung mayamang babae, papatulan mo? Well, depende, di ba? Kasi unang-unang tanong ng lalaki yan, sure ka ba na magugustuhan niya ako? Dahil ang babae are always looking for survival value or someone na mas higit sa kanya or nakakahigit sa kanya. Ngayon, kung siya ang mas higit sa akin, I don't fucking think so na magtatagal kaming dalawa. Gets? Wala pinag-aiba kay Chris Aquino at kay James Yap. Nung nag-anal si James Yap at si Chris Aquino pa nagbayad ng I think 9 million pesos kung di ako nagkakamali para lang pirmahan na ni James yung annulment nila. Kasi nga syempre may makukuha si James eh, di ba? Mas malaki pa makukuha nito eh. Oh, biling ko na lang yung pirma mo. Yun ang pagkakaalam natin, okay?
So ibig sabihin ladies, hindi kayo malas sa love life. Iba lang yung takbo ng utak nyo. Yung takbo ng utak nyo ay parang mga lalaki din. Ulitin ko, takbo ng utak ng mga tita na successful or mga babaeng successful ay parang lalaki na rin. So, pag masculine to masculine, do you think it will work? No. How about feminine to feminine? Do you think it will work? No. Okay? Laging merong dapat nasusunod. There's no such thing as equal pagdating sa relationship. Laging may masusunod at laging merong dapat sumunod. Ganun kadali lang yon, ladies. Kaya nga, dahil successful ka, you subconsciously move like a man. Or you subconsciously talk like a fucking man. Okay? Yes. Physically, babae ka. Syempre, marami kang pera. You can buy yung mga expensive things na pwede mong ibigay sa sarili mo. Tama? Nandiyan yung makeup, dresses, yung clothes, di ba? Heels, ano pa? Jewelry, bags, lahat yan. Pero pagdating sa personality mo or the way how you interact with men, kumikilos ka na parang lalaki. Maybe hindi mo alam, dahil tingin mo sa sarili mo pag nananalamin ka, ang ganda-ganda mo, di ba? Siyempre, you're very feminine pag nagpapaganda ka sa sarili mo. However, yung ugali mo ang masculine. Kaya, yung mga lalaki, subconsciously, lalayo sa mga ganong babae. Hindi literal na lalayuan ka. Kumbaga, merong kang sinisignal sa kanila na I'm not your fucking type. Kahit hindi mo sinasabi, the way how you carry yourself, the way how you talk to them, especially with men, nakikita ng mga lalaki, okay, this is not the one I like. Kasi unang-una, let's say sabihin natin combative ka, opinionated ka, kumbaga you are very disagreeable. So yung mga ganun traits, panlalaki yun. At yung mga ganung lalaki na very opinionated, combative, disagreeable, are very successful as well dahil they earned that. Ulitin ko, pag naging ganon ang isang lalaki is because they earned that. Pero ang babae, kaya ba rin maging ganon kahit hindi naman sila successful? Yes. Kaya nga, mas times 2 yung pagiging opinionated or yung dating ng pagiging opinionated mo, yung pagiging disagreeable mo, or yung pagiging combative mo sa lalaki. Gets? Ulitin ko, mas doble or time is 2 kung babae ka, tapos wala ka pang nararating, pero disagreeable ka na, or opinionated ka na, or combative ka na, time is 2 yun sa mga lalaki. Gets? Kaya mas lalong hindi ka magugustuhan ng mga kalalakihan. Maliwanag? At eto pa, i-plus mo pa yung trauma mo sa past mo, i-plus mo pa yung trauma mo sa mga ex mo or sa mga lalaking nakilala mo. Kaya nga usually yung mga tita na sinasabi nilang mayayaman or rich tita na hindi nagtagal sa lalaki or never nagka-boyfriend ng matagal, sila yung mas bitter at sila yung mas galit sa mga kalalakihan. Kaya anong dating ng energy mo sa mga kalalakihan? This is not the girl or this is not the woman na pinapangarap ko. Gets? Kaya nga, ladies, you need to give up something. However, because of what you have reached in your life, pwedeng kinain ka na rin ng pride mo or mas mataas ang pride mo kesa sa magkaroon ka ng lalaki sa buhay mo. Ulitin ko, pwedeng magkaroon ka pa rin ng lalaki sa buhay mo. The only question is, tatagalan ka kaya niya? Or tatagal kaya siya? Or pwedeng andyan siya kasi kailangan ka rin niya kasi nga may pera ka. And that's more worse than a guy na nagsusumikap sa buhay kahit na mas lamang ka sa kanya. Diba? Kasi biruin mo may mga lalaking gustong umasenso, gustong tapatan yung yaman mo, gustong tapatan yung narating mo sa buhay. Pero mas malala kung yung lalaki na pinili mo walang ginagawa sa buhay niya at ang ginagawa umaasa lang sa'yo. At malaking sampal yun sa pagkababae mo. Why? Kasi hindi ka ganong babae. Kasi ang mga babae ay looking for survival value. Ang mga babae ay tinuruan na maghanap ng lalaki na magtataguyod sa kanila.
women's biology, okay, is to find a guy na the best. Okay? Mas the best pa sa lahat ng naging ex niya. Okay? Kaya nga may mga babaeng pina-Frankenstein ang bawat gusto nila sa lalaki, or hinahanap nila yung mga ibang pag-uugali ng ex nila sa ibang lalaki. Di ba? Or pinagsasama-sama nila yung gusto nilang ugali, personality, at yung skills ng isang lalaki sa iisang lalaki. So, para kang si Thanos. So, nabanggit ko na to sa previous content natin. So, yung mga babae parang si Thanos. Nag-iipon siya ng mga Infinity Stones. Di ba? Pero yung lalaki na yun ay unicorn. Ibig sabihin, hindi nag-i-exist. Dahil walang lalaking ganun. Kung meron ka man makikita na almost perfect for you, na hinahanap mo, gwapo, matangkad, mapera, may sense of humor, may wisdom, yung talaga ililid ka ng sobra-sobra, o yung talaga maraming alam sa buhay, yun ay hindi magkukumit sa'yo. Either yun ay may asawa or hindi magkukumit sa'yo. Kasi nga, yung mga ganong lalaki na hinahanap mo, usually nasa 40s and above, or maybe 35 and above. So yung mga ganong type ng mga lalaki, usually either may long time girlfriend, may asawa, or hindi magkukumit sa'yo because they want to enjoy yung pagiging bachelor nila. Sino good example natin dyan? Leonardo DiCaprio, di ba? Almost everything nasa kanya na. Kaya nga wala sa isip niya magpasal kahit na mag-50 na siya, di ba? At ito pa, pag ang girlfriend niya umabot na ng 24, hinihiwalayan niya na. And I think most of women allow that to happen, or most of women, it's okay yung ganong situation sa kanila. Kumbaga, mentally pine-prepare na sila ni Leonardo DiCaprio na pagdating mo ng 24, alam mo na hindi na natin i-continue yung relationship natin. Or pwedeng, sige, we'll see kung makukontinue natin. Pero most likely at the age, pag nag-24 ka na, alam mo na kailangan na natin maghiwalay. Kaya nga si Leonardo DiCaprio, lagi siya nag-girlfriend ng 18 above, or he always starts with 18 years old. At pag nag-24 na, babay na. Di ba? So mga ropa, hindi naman lahat kagaya ni Leonardo DiCaprio, tama? O yung iba, kagaya ni Leonardo DiCaprio, pagdating sa pera, pagdating sa looks, ang problema, walang game, ropa. Kaya nga, ano yung lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan natin i-improve ang MMG natin. Kasi pag hindi natin in-improve ang MMG natin, pwedeng hindi mo makuha yung babae or hindi mo makilala yung babae na gusto mo. Okay, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ladies, uulitin ko, kaya hindi mo na-attract yung lalaking gusto mo dahil you acting like a fucking man. So, ibig sabihin, you are masculine by default. Okay? Hindi mo marireach yung ganyan na naging successful ka, na maging asensado ka sa buhay. Hindi mo marireach yung ganyang pwesto or yung ganyang place kung nagpa-cute-cute ka lang. Diba? Unang-una, gagamitan mo ng critical thinking yan. Pangalawa, hindi ka aabot sa ganyan kung hindi ka surrounded by men na ganyan mag-isip kagaya mo. Okay? Kung surrounded ka naman ng mga babaeng ganon, I don't think so. Imposible na surrounded ka ng mga kababaihan na ganon. Dahil usually, lalaki't lalaki pa rin ang magtuturo sa'yo. Or pwedeng may lalaking involved kung bakit mo nakuha yung ganyang pwesto sa buhay mo, or kung bakit ka naging successful kagaya ng mga ibang lalaki na gusto mo. However, yung mga lalaki na successful na gusto mo, uulitin ko, hindi ka attractive para sa kanila. Ang gusto ng mga lalaking successful kagaya ni Leonardo DiCaprio, yung mga docile na babae, chastity, o yung nasa fertility age. At eto pa, pag ikaw successful ka na at you call yourself tita, anong edad mo na? Usually
nasa 29 and up or maybe 30 plus and up. So pag nasa 30 ka na, iba na rin ang dating nyo sa mga kalalakihan. Dahil ulitin ko, ang mga lalaki very practical. Ang laging pwedeng maisip ng lalaki, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Bakit hanggang ngayon walang tumatagal na lalaki sa'yo? Bakit until now walang lalaking naglalakas ng loob magbigay ng relasyon sa'yo or mag-approach sa'yo? Kasi nga, pag nakita pa lang you are very successful, ang tingin ka agad ng lalaki, okay, I don't want to date a woman like her, or in short, I don't want to date myself. Kasi lagi lang kami magtatalo or lagi lang kami mag-aaway. Gets? Kaya ladies, uulitin ko, kung alam nyo lang kung paano ma-attract ang kalalakihan, napakadali sa inyo mag-retain ng lalaki or madali sa inyo kumuha ng boyfriend na gusto nyo. However, yung mga lalaki na pwede mong ma-attract dahil successful ka, usually yung mga lalaki na feminine guy o yung mga lalaki na naghahanap ng sugar mommy or yung mga lalaki na nagpapanggap na masculine pero ang totoo gusto niya ikaw lahat ang mag-provide para sa kanya. Maliwanag ba ladies? So kaya wala kang boyfriend or hindi ka nagkaka-boyfriend dahil you are masculine by default, which is very unattractive sa karamihang lalaki. Kaya nga yung recent post natin, di ba? Sabi niya, she is single by choice. No, it's not. You are single by force, lady. Kasi most of women looking for relationship. Okay? And kung talagang you are single by default or you are single by choice, then why you need to always look beautiful? Di ba? Why you always buy expensive clothes, expensive things para gumanda ka? Why? Kasi subconsciously or that's engraved sa utak nyo mga babae na magpaganda para ma-attract nyo ang pinaka the best na lalaki, because your beauty is your number one agency to attract most of the fucking men. Okay? Honestly, ganda talaga ang unang nakikita ng lalaki because men are very visual. Okay? Tsaka na yung ugali. Kaya nga may lalaking nagtsatsaga sa ugali mo kahit pangit kasi nga hot ka. Pero pag hindi ka na hot, tignan natin kung tatagal pa siya, kung pangit ang ugali ng isang babae. Okay? So mga ropa, anong takeaway natin dito? Lagi nyo tandaan, hindi nyo man masabi by words, hindi nyo man ma-elaborate kung bakit di kayo attracted sa mga babaeng successful, hindi dahil you feel intimidated, kasi yun ang mga sinasabi nila eh, intimidated tayo sa mga babaeng successful. No, hindi po. Unang-unang papasok sa amin, magugustuhan ba ako nito? Di ba? Mukhang mapera pa sa akin. Hindi insecurities yun. It's very practical for men not to waste their time. So parang iisipin namin, puta mukhang suntok sa buwan to na ayahin ko siya mag-date Mukhang iba yung mga kalibreng nakaka-date nito Ganun po mag-isip ang mga lalaki. Hindi po ka-insecurean yun. Ang tawag po doon, saving time. Okay? At eto pa, hindi po kami attracted sa mga ganung babae. Mas attracted kami sa mga babaeng nasa prime age and at the same time, yung mga babaeng docile or yung mga babaeng may chastity. Diba? Yung mga babaeng pwede pa ring turuan or i-coach pagdating sa relationship. Yung mga babaeng tinatawag naming coachable pa rin, or yung mga babaeng marunong makinig sa boyfriend nila or sa asawa nila. Okay? So ayun guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be buying me serious mga ropa. So pag tayo nag-phone call session, usually di pwede nating mapag-usapan sino yung mga babaeng na-meet mo, ilan na yung mga babaeng na-meet mo, anong edad nila, paano mo sila na-meet, sa school ba yan, sa dating app ba yan, sa trabaho ba yan, paano mo sila kinilala, paano ka nakikipag-usap, sino unang nag-message, paano mo in-approach,
Yan ang usually pag-uusapan natin. Hanggang sa ma-dissect natin or hanggang sa ma-pinpoint natin kung ano yung mga dapat mong i-improve sa sarili mo at kung ano yung dapat pa natin gawin para mas maging attractive ka bilang lalaki. Okay? Asya. See you guys next time. Bye-bye.